Okay, bago po topic natin puso ng saging, tsaka saging. Kumakain ba kayo nito? Pag mahal ang bilihin ngayon, ito mura. Yan, no? Sa pag madali lang magtanim nito. Ano benefits ng puso ng saging sa adobo, kare-kare? Diba? Ginagamit natin yan. Banana flour ang tawag niyan. Superfood pala to. Hindi natin alam. Okay? Kahit prutas siya, itong puso ng saging, ang pagluto nito parang gulay, 'di ba? Nilalagay sa kare-kare. Marami siyang nutritional value, okay? Pero pag niluluto natin, dapat bubuksan lang natin pag lulutuin na. Kasi pag binuksan nyo agad, in-expose nyo sa hangin, magiging brown siya, mag-oxidize siya. So, hindi na siya maganda. Ano ang laman niya? Nutritional value, marami siyang minerals, may konting protina, 1.5 grams to 2 grams. Hindi siya ganun kataas sa calories. Ayan ang sarap ng pagkaluto niya. 100 grams, around 70 calories. 2 grams ng protein, pampalakas. Ang maganda sa puso ng saging, high fiber talaga. So, lahat ng benefits ng high fiber makukuha niya. Soluble fiber, insoluble fiber, diba? Pampababa ng cholesterol, maganda sa tiyan, maganda sa digestion, sa nagtitibi. Diba? Pag maganda, maraming high fiber yan, bawas pa colon cancer. Bukod dyan, walang taba, almost no fats, healthy fats lang, at marami siyang vitamins and minerals. Vitamin C, may potassium, iron, calcium, magnesium, at iba pa. Simpleng-simple, pero napakaganda pala. Tiningnan ko yung mga studies. Actually, ang puso ng saging, ang pwede lang natin masabi na sure na may benefit, siyempre kailangan doon tayo sa medyo may ebidensya, pampababa ng cholesterol, malamang okay yan. Sakit sa puso, mababawasan, pwede yan. Kasi gulay siya, diba? Gulay So, maganda sa puso, maganda sa nagda-diet, pampababa ng cholesterol, pwede siya. Kasi yung soluble fiber, yun na nakakababa ng cholesterol. Sa blood sugar, pwede rin siya. Hindi siya matamis, hindi siya parang mga processed food. So, nakakababa ng blood sugar level dahil gulay, nakakababa ng cholesterol. Ito, proven to. Yan, bawas heart disease. Yan, mas hindi na-absorb ang cholesterol sa tiyan. Tapos, marami pa siyang antioxidant. Marami pa siyang antioxidant. Siyempre, pag marami siyang fiber, maganda sa digestion, okay? Sa pagtunaw, 'di ba? Kung may problema kayo sa tiyan, ito maganda to sa tiyan, 'di ba? Kung nagtitibi, okay rin to. Pinapadami niya ang good bacteria. Tawag nga sa mga fiber is prebiotic. Pinapadami ang good bacteria sa tiyan natin. Meron pa siyang mga ibang benefits ito. Maraming essential amino acids, kompleto. Marami siyang antioxidants, anti-cancer. Siguro, baka may tulong, pero hindi pa napag-aaralan. Pero marami siyang antioxidants. Quercetin, catechin, phenol, saponin, and tannin. Meron pa siyang ibang gamit sa ibang bansa. Okay? May sa ibang bansa, sa traditional medicine, ginagamit siya sa pag nagre-regla, na masakit ng pagre-regla, doon binibigay nila banana flour, puso ng saging. Malaki ang prostate, hindi makaihi, lalaki, binibigay rin nila to. Bone loss, binibigay din nila. Arthritis, kaya lang, walang ganong pag-aaral. Okay? Yung mga ninuno lang, pinasa lang. So, hindi natin alam kung may benefit or hindi. Pero ang sure tayo, hindi naman siya nakakasama. So, meron bang pag-aaral sa prostate and banana flour? Meron, kaya lang animal studies. Sa hayop pa lang. Sa animal studies, may tulong siya. Sa tao, hindi pa natin alam. Bone loss, arthritis, usually animal studies lang nakikita. Okay? So, hindi pa natin mapuprove. Sa menses, ganun din. Pero binibigay ito ng traditional medicine. May side effect ba? Sino ba hindi pwede kumain? Actually, pwede po kumain lahat. Buntis, bata, walang problema. Senior, lalo na senior. Maganda to sa senior, di ba? Meron ba nag-allergy? Paminsan-minsan, bihirang-bihira. Halos wala pong side effect. Ito, ano ba to, Lisa? Adobo? Adobo. Ayan.
So, diabetes, pampababa ng blood sugar, may iron, sa digestion, di ba? Sa cholesterol. Sa menses, hindi ko sure. Hindi pa natin ma-prove. Aging, siyempre hindi natin masabi yan. Boost sa mood, anxiety, hindi rin ganun ka-proven. Pero marami siya kasing mga vitamins. Yan ang luto. Okay? May gata. O, parang langka ang style eh. Di ba? Pareho ang lasa. Ano, Doc Lisa, mas masarap langka o itong puso ng saging? Pareho. Sa kare-kare, ito marami. Pwede nyo ilagay yan, no? Marami. Sabi ni Doc Willie, healthy. Di ba? Para mas matipid. Eh, kung lalagyan mo ng tuwalya at saka baboy, mahal eh. Yan, no? Maraming benefit. Ito, hindi siya proven. Maraming luto. Pwedeng salad, pwedeng curry, nasa sa imagination, stir fry, ginisa. Ito, ano ba to? Torta, tinorta siya. Oh, sarap po. With itlog, sabi ni Doc Lisa. Kaya nga niya tinatapik ang itlog si Doc Lisa the other day kasi mura at masustansya itlog. Ito nga tinatapik natin kasi nga mahal ang bilihin ngayon eh. Ito pinakamaganda, lalo na sa probinsya. May balita nga, medyo na-malnourished na daw ang ibang kababayan natin dahil sa mahal ng bilihin. Ito, yan. Lagyan mo ng sili. Adobo. May suka pa to. Nakakagutom. Pwede gawing salad, oh. Okay, banana flour salad. Vegetarian, no? Kita mo sa ibang bansa, ginawang taco. Nilagay sa paella, oh. Oh, napakaganda. Paella, pwede, oh. Spaghetti, oh. Kasama niya, banana blossom, oh. Social siya. So, hindi siya pang mahirap, ha? Pwede siya pang mayaman, pang healthy din siya, di ba? So, maraming benefits. Ang banana blossom, I'm sure very healthy. Ngayon, compare natin, kung may puno na kayo ng saging sa probinsya, so, puwera sa banana blossom, kainin nyo na yung saging mismo, di ba? Lagi ko tinuturo sa inyo, saging, ang pinaka-healthy para sa akin, pinaka-masustansyang prutas. Diba? Kagabi lang saging ang baon ko. Basta gabi-gabi may saging ako. Hindi pwede wala kaming saging. Lose weight, pampapayat. Okay? Itong saging, ito marami siyang human studies. Talagang proven siya dito. Yung kanina sa puso ng saging, medyo kulang pa yung pag-aaral. Pampapayat. Sa Japan, merong morning banana diet. Pagising sa umaga, saging lang kinakain nila. 3, 4 na saging, yan lang kinakain nila. At maraming tubig, pampabusog. Di ba? Bawas calories. Mas nakaka-relax ang saging, pampakalma. Meron siyang tryptophan, isang amino acid. Yan, no, nagiging serotonin yan, pamparelax, pampakalma, pampaantok. Kagabi, hindi ako makatulog 9:30, medyo kumukulo ang tiyan ko. Imbis na mag-midnight snack ako, nagsaging na lang ako. Okay? May magnesium, potassium, maganda sa puso, pamparelax. So, sabayan ng tubig na maligamgam. Ang saging ito, meron pa siyang component, leucocyanidin. Siya ang tagatapal sa ulcer. Kung meron kayo ito, aspirin-induced gastritis, may gasgas ang sikmura, pantapal siya. Kasi maganda saging pag kinain mo, di ba? Di ba yung sa mga baby, dinudurog nila yung saging. Maganda yung texture niya, para siyang paste eh. Para siyang pandikit. So, tumatapal sa tiyan. Natatakpan niya yung mga ulcer. Sa mga depressed, actually may pag-aaral yan. Yung mga batang ay pumasok sa school, binibigyan ng saging. After 30 minutes, happy na nga eh. Yan, no? Pag depressed kayo, maraming problema, maraming stress, pampasaya. For happiness ang saging. Meron siyang tryptophan, nagiging serotonin. Ang mga taong depressed, may anxiety, ayan, no? Mababa ang serotonin. May chemical problem. So, pag kumain ka na saging, tataas serotonin level mo. Less depressed, more happy. Yan. Kita mo, lahat ng tennis player, bakit saging ang baon? Diba? Bakit saging? Pang-energy siya talaga. Pang-energy. Siyempre, pag nagutom ka, pwede ka ba kumain ng ubas o pwede ba kumain ng kanin? Diba? Hindi ka pero yung saging, tamang-tama siya. Okay? Hindi ka maiimpatyo, okay na okay. Yan. Lahat ng tennis player, basketball player, football player, pag ano. Kasi nga, potassium eh.
nawawala sa pawis ang potassium. Potassium. Kaya nga sila nagka-cramps, di ba? Kasi bagsak ang potassium eh. So, pag nagsaging sila, hindi sila magka-cramps. Lalo na yung mga 5-set games. Sa memory, possible may tulong ang saging. Meron siya mga vitamin B. May pag-aaral nga. Students who eat bananas before exams, mas mataas ang grade. O, kung gusto nyo mataas ang grade, syempre, bukod sa pagkain ng saging, kailangan mag-aaral din yung mga bata. Baka sabihin ng mga bata, saging nila, hindi mag-aaral. Mali naman yun. Good for the heart. Bakit? Ang puso, kailangan ng potassium. Okay? Pag kulang ka sa potassium, magnesium, magloloko yung tibok. Diba? Hypokalemia. Bagsak potassium, delikado. Magloloko ang puso, magka-cramps ka, kaya kailangan ng saging para sa high blood. Hindi siya nakakababa ng blood pressure, pero may tulong siya. Kasi pag mataas ang potassium mo, bababa yung sodium, hindi tataas ang blood pressure. Okay, may tulong din siya. Reduce stroke kasi nga yung puso magiging regular ang tibok. Pag irregular ang tibok ng puso, doon na i-stroke ang mga tao. So, ang daming benefits ng saging. Mabilis ibaon. Ngayon, ang tip lang, pwede ba, Doc, sa diabetes ang saging? Pwede naman siya, moderate glycemic index, nakakataas, pero dapat yung saging mo, wag yung overripe. Wala akong picture dito, yung overripe. Ito, ewan ko kung overripe na to. Yung marami ng itim-itim na medyo matamis na. Yung matamis na siya, yun ang mas nakakataas ng blood sugar. Pero yung kinain ko kahapon, medyo hilaw palisa eh. On the hilaw side yung nakain ko, yun, di nakakataas ng blood sugar. Pero okay naman, di naman sumakit ang tiyan ko. So, dapat sa mga prutas, tama lang yung pagkahinog. Huwag nyo piliin yung mabubulok na, kasi yun ang masyado ng matamis. Pero basically, healthy pa rin ang saging, kasi nga kahit matamis siya, may fiber siya. Hindi katulad ng ice cream, soft drinks, at iba pa, puro sugar lang. Okay? So, sana po nakatulong to. Banana flour at bananas para sa inyo. God bless po.